Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Pasalamatan natin ang dakilang kagandahang loob ng Diyos para sa ating kaligtasan. Purihin natin ang Panginoon. Magalak po tayo sa ating Panginoon. Tabagat ito po ang habilin ng salita na ating natutunan, nababasa, anuman ang kalagayan ng bawat isa ay dapat po tayong magalak palagi. Kaya naman tayo po ay muling harap sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin ito. Kayo po, O Diyos, ang tunay na maging kagalakan po namin. Amang banal na dakila, kayo na Diyos na may lalang ng langit at lupa. Narito po kami, Panginoon, bilang mga taong naligtas at sumasamba sa inyo. Naway patuloy mo kaming bigyan ng kagalakan, karunungan na manatili sa iyong salita. Salamat po, Diyos, sapagkat kami po ay dinako mo sa lugar na ito upang ikaw ay sambahin, papurihan, dakilain, parangalan, at magamit ang aming katawan, buong sangkap ng aming katawan sa pagpupuri sa inyo. Alam po ninyo po ang aming kalagayan sa mga oras pong ito. Ang aming kapaguran, ang aming pong mga pagsubok na pinagdaraanan. Tunay nga na kayo po ang magbibigay kalakasan sa amin. Sapagkat di naman po ninyo kami bibigyan ng anumang pagsubok na hindi namin malalampasan. Salamat po, Diyos, sapagkat ang pananambahang ito ay tunay na magiging kalakasan ng bawat isang nilikha mo sa lugar na ito upang patuloy na magamit at ikaw ang may tanyag sa aming mga buhay. Tulungan niyo po ang bawat isa na tagapanguna sa gawain ito na kayo po ang magbigay ng kapuspusan. Ganon din po ang bawat mananamba na dinako mo sa lugar na ito. Kami pong lahat ay tunay na sama-sama na magbigay ng kapurihan sa inyong dakilang pangalan. Hindi nga po kami mahadlangan ng anumang nakikita at naririnig, nararamdaman sa aming kapaligiran. Tunay nga, nailagak po namin sa inyo ang aming buhay sa buong oras na kami po ay narito sa umaga po ito. Sa iyo nga po, O Diyos, ang aming papurit pasasalamat sa umagang ito sa pangalan po ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. Morning, church! Sound, check sound. Morning, church! We are forever grateful! Nga po mula pa nga po mga tao nagpapasalamat sa pag-ibig na naranasan ng Panginoon. Amen! Salamat, Panginoon! Sabi mo ng ating aawitin, bumuhos ang ulan. At muntikan na po tayo malunod. Marami po nangyari sa atin na ngayon dahil dami po na rin naranasang bagyo and pwede rin po siya natin ihalin tulad metaphorically. But by the grace of God, we are still here. Dahil sa kanyang katapatan, nandito pa rin po tayo. Dahil sa kanyang pag-ibig na ating naranasan, tayo yung kanyang pinagtipon-tipon upang tayo'y sumamba muli sa kanyang pangalan. Handa na po ba tayo umawit? Sige po, tayo po umawit. Ngunit bago ang lahat, tayo po magbatian. Ating po kamustahin ang ating mga kapatid sa Panginoon habang inaawit ang O Mahal Kita sa Panginoon. Sabihin niyo po kayo kapatid, kapatid, napakasayang makita ka sa araw na ito. O mahal kita sa Panginoon, o mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko kalwalhatian niya, o mahal kita sa Panginoon.
mo'y lubos. Ang isip mo ang kublihan hanggang matapos ang unos. Paglipas ng pagod at luha, di maaaring huminto ang pagtukal ng pagsamba sa aking puso. Tuloy ang awit, sigaw ng aking puso, nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang dalya, ito'y walang hukay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuloy. Tuloy, tuloy ang
matatagpuan ang pinaka-nais sa kabila. Hallelujah! At ang katagumpayan ay sa'yo lamang mararanasan. Pasasalamat sa'yo, O Hari ng lahat, sapagkat ikaw ay dakila. Iyong tinutupad. Pasasalamat sa'yo, O Hari ng lahat, sapagkat ikaw ay dakila. Pagmamahal sa'yo, mga anak. Minsan pa, masasalamat! Pasasalamat sa'yo, O Hari ng lahat, sapagkat ikaw ang Diyos ay tapat. Pangako mo'y iyong tinutupad. Pasasalamat sa'yo, O Hari ng lahat, sapagkat ikaw ay dakila at mapagmahal sa'yo, mga anak. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal! Kaya't alalahanin ang lahat, handog sa'yo ay papuri at pagsamba. Itaas ang ngalan mo, O Diyos. O Diyos. Ang pagluwalhati at sinta ay alay sa'yo, aking Ama. Ang pagluwalhati at sinta, ang pagluwalhati at sinta ay alay sa'yo, aking Ama. Ang pagluwalhati at sinta, ang pagluwalhati at sinta ay alay sa'yo, aking Ama. Ang pagluwalhati at sinta. Ating po itaas ang ating mga Ama! Salamat sa'yo, O Hari ng lahat, sapagkat ikaw ay Diyos ay tapat. Pangako mo iyong tinutupad. Pasasalamat sa'yo, O Hari ng lahat, sapagkat ikaw ay dakila at mapagmahal sa'yo, mga anak. Salamat, Panginoon! Dahil ikaw ang aming kagalakan. Amen! Purihin ka, O Diyos! Dahil sa iyong dakilang katapanan, ikaw ay napakabuti sa aming mga buhay. Gitna ng pagsubok, Panginoon, kami ang ginawang mapagtagumpay. Sa gitna ng kalungkutan, ikaw ang Panginoon ng aming kagalakan. Ikaw ang aming kapangahingahan, Panginoon, sa oras na ito. Sa iyong presensya, kami nakakadarama ng kapayapaan. Nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang. Biyaya niya'y patuloy na naan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa
tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay,
Amen. Papuri po sa napakadakilang Diyos na ating sinasamba ngayon. Tunay nga, ang Diyos na ating sinasamba ay dakila sa lahat ng ating pinagdadaanan. Amen. Ang Diyos ay dakila kaysa sa ating mga panghihina. Tama po ba? At ang Diyos ay dakila sa lahat ng ating nararamdaman. Kung kaya't once again, palakpakan nga po natin ang Panginoon na nasa kalagitnaan po natin ngayon. Ako'y nagpapasalamat po muli nang tayo nagkatipon-tipon upang sumamba, umawit ng sama-sama sa ating Diyos. I just want to know, mga kapatid, sino po dito gumising ng feeling blessed? Amen. Sino po dito gumising ng feeling grateful? Amen. At sa kabila naman po, sino dito yung gumising ng nanghihina? Amen. Yan. Sino gumising dito ng may problem? Amen. Yeah. Well, anyways, either way, kung maganda man ang gising o hindi, hindi nagbabago. Our God is faithful. Our God is always with us. At kung ano man ang ating nararamdaman, you're grateful? Yes, because He is good. Amen. At kung ikaw naman ay nanghihina, be grateful again because God is our comfort. Amen. Kung kaya't, sige nga po, pakitapik ang inyong katabi, pakisabi, I'm grateful that you're here. Yan. Pakitapik naman yung tumapik sa'yo, pakisabi, ako rin. Ako rin. Ayan. Purihin po muli ang Panginoon dahil nakikita ko po ang bawat isang ating mananampalataya at kapatid na siyang nag-e-enjoy sa presensya ng Panginoon. Lahat tayo'y nakangiti. Kung kaya't papuri sa ating Panginoon na siyang patuloy na nagbibigay sa atin ng biyaya upang magsama-sama at umawit at magpuri at magpalakasan sa bawat isa. Kung kaya't sa oras pong ito, mga kapatid, kung ano man po ang ating gustong ipagpasalamat, this is the time. This is the day and this is the moment na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon upang for you to take the mic and take this stage to testify the goodness of God. Hindi kailangan malaki, hindi kailangan maliit, just pure thanksgiving sa ating Panginoon. Dahil tunay nga, karapat dapat siyang papurihan sa pasasalamat. Amen po ba? Amen. Kung kaya't sa oras pong ito, kung may nais po, kung may gustong kumuha ng mic at magpuri sa Panginoon patungkol sa kanyang kagandahang loob at kabutihan na ating pong naranasan for the past days, maybe for the past week, or maybe for the past month, go ahead, take this mic. Itaas nyo lang po ang inyong mga kamay at ako po'y tatawagin ko po kayo. Hopefully, alam ko po yung pangalan ninyo. Ayan. So, taas nyo lang po yung mga kamay ninyo kung gusto nyo po magpasalamat. Unahin na po natin ang ating kapatid. Walang iba kundi si Brother Philip Giyang. Ayan. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang pong buhay. Ayan. Magandang umaga po, mga kapatid. Morning, and and ang lakas ng energy, no? Pero ayun, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa kalakasang binigay niya ngayong araw kasi gumising ako ng may kagalakan sa puso ko. Maaga ako nagising ngayon. Usually po kasi medyo late ako nagigising. Pero yun, isa yun sa mga pinagpapasalamat ko. Pangalawa ko pong pinagpapasalamat is yung kagalingan at kalakasan na binibigay niya po sa aking lola. Last time po kasi, last Sunday, bumisita po ako sa North Caloocan. Nandun po kasi yung lola ko. And yun nga, nung bumisita ako, tulog pa siya. So, inantay ko po siya magising. Pero nung paggising niya po, yun nga lang po, hindi niya na ako makilala. Ayan, hindi niya na ako makilala. Tinanong niya ako sino ako, pero iba yung pangalan na binibigkas niya. Yun. Nakakalungkot, pero hindi siya totally ako nalungkot that time. Kasi nakikita ko lang siyang malakas. Kaya kami po talaga pumunta noon. Ang context po talaga noon is dahil hindi po siya kumakain. So lahat po ng family po namin is pumunta po dun sa North Caloocan, including me, kaso late na po ako nun pumunta. Kasi mga 1 p.m. na po ako nakapunta po doon. Ayan. So, although yes, nakalimutan niya ako, pero nakikita ko lang po siyang kumain and nagpapasalamat po ako sa Lord sa kalakasan na binigay niya. Kasi she's 82 years old. So, medyo may pagkamatanda na po. Pero, ang naalala ko lang po is kung paano niya po ako inalagaan nung bata po ako. Siya po yung nagbabantay sa amin nung bata pa po ako. So, isa din po yun sa hiningi kong prayer ngayon is yung patuloy niyo pong kalakasan na ibigay sa kanya. Yun lang po. Maraming salamat.
Amen. Purihin po ang Panginoon sa bawat kalakasan na ating pong natatanggap mula sa Kanya. Thank you, Brother Phil, for giving thanks sa harapan ng ating mga kapatid. Kung kaya sa oras pong ito, kung may nais rin po muli na kunin ang opportunity to give thanks sa ating Panginoon, just raise your hand. Parang may baby ako nakita naka-raise your hand. Tatawagin ko sana. But anyways, habang kayo po ay nag-iisip at nagmamuscle ng courage to take the mic, ako po muna yung magpapasalamat sa Panginoon dahil for the past days, nagkaroon kami ng family bonding out of town. I really thank God for all the blessings that He's giving us, and at the same time for the safe trip. And also I also thank God for the strength. I also thank God for the strength that He's giving to me. Because after po pagka-uwi, diretso pong Cavite to work. So dire-diretso po. But I thank God also dahil siya po yung nagsusustain sa akin. Even though na there are things na may mga nalalaman akong nag-work ako during that time yesterday. And may kailangan lang i-clear out sa aking emotional system to the point na I cannot really work well. So I thank God also dahil my initial response is to step out of that training and step out of the things that I'm doing and just ask for God for comfort and ask for God for His presence also. And I really thank God dahil He truly answers prayer. Amen po ba? Amen. Kung kaya't yung prayer ko po yun natagpuan ko, and I think this is also an answered prayer that I'm here with you mga kapatid upang makapagpalakasan tayo sa bawat isa. Kung ikaw ay naririto, dapat magalak ka. Amen. Dahil tayo po ay muli binigyan ng biyaya ng Panginoon at kalakasan upang dumako dito sa bahay-sambahan upang magpuri, umawit at makapakinig ng Kanyang salita upang bilang isang kalakasan rin sa atin espiritual. So purihin po ang Panginoon dahil tunay nga hindi siya nagkukulang. Kung magbigay po siya, sobra-sobra na. Kung kaya sa oras pong ito, meron rin po bang nabigyan ng sobra-sobra ang ating Panginoon? Itaas nyo lang po ang inyong mga kamay. Tawagin na po natin ang isa po sa ating masisipag also sa pagbibigay pasasalamat sa ating Panginoon, ang ating kapatid, Sister Malu. Purihin po natin ang Panginoon sa kanya pong buhay. Good morning po. Last day po kasi, nag-chat po si Deaconess Dada na Thanksgiving nga po natin sa mga pastor. Pagpapasalamat sa mga pastor. Kaya personal po ako nagpapasalamat dahil wala po akong video. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa tinalagaan niyang mga lingkod natin dito. Hindi nilagaan niyang, ano ba yan, tagapaglingkod natin na masisipag. Marami pong salamat, Pastor Bong, Pastor Roy, and Pastor Perdy. At sa inyo po rin po, mga kapatid, napakagaganda niyo po ngayon. Salamat po sa Diyos. Thank you po, Ate Malu. Surprise! Ayan. Ayan, thank you po, Ate Malu. Mukhang nasisip ako, ba't ba daw kita tinawag? But thank you po, Ate Malu, sa buhay po. Wala po yun. Pakat na lang po, rewind tayo, rewind. Ayan. Ayan, purihin po ang Panginoon muli sa ating mga lingkod na patuloy pong binibigyan ng kalakasan at the faithfulness to always serve us sa mga iglesia. Kung kahit once again, pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon sa buhay po ng ating tatlong lingkod? Purihin po ang Panginoon dahil He's the one also sustaining everyone here. And also, unahin na po muna rin natin ang ating Lady in Red in this morning, Ate Jamie. Ayan. Purihin po ang Panginoon sa kanya pong buhay. Sige na. Ako po nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa pares kami ni Ate Malu. Buti na lang nauna siya. Hindi. Para ma-surprise sila, wag na lang natin ituloy. Ayun, salamat po sa Panginoon. Talaga, ako po ay gusto ko pong pagpasalamat sa Panginoon yung presensya ng bawat isa sa atin ngayon. Kasi, hindi talaga natin alam kung anong mangyayari sa kinabukasan. Kayo pa ba yung makikita ko? O makikita niyo pa ba ako? Hindi, yun po, pinagpapasalamat ko po. Hindi, promise po talaga. Yun po talaga yung grateful po ako talaga sa Lord sa mga kapatiran na nakikita ko pa rin ngayong araw. Kasi, hindi naman natin alam kung ano yung mga daladalahin nyo, Brother Philip, yung mga kayo, hindi namin alam kung anong mga nasa puso nyo, but still you're here. And praise God po sa
sa bagay na yun. And ano din po, doon din po sa yung pag-sustain din po ng kalakasan sa akin sa kabila ng mga trabahong bahay. Ayun, salamat sa patuloy ng pagsusustain. And yung nakaraang visit ko po pala sa doktor, wala pa rin silang findings. Pero buti na lang wala silang na-find dito sa kanan. Yung pangalawang doktor po na tumingin sa akin, pinapaulit po ako ng ultrasound kasi wala daw siyang makita. Yung high risk na nakita nung una, hindi daw po niya makapa. So, salamat sa Lord doon. Hanggang ngayon, hindi pa po ako nagpapatingin ulit. Pero, praise God po kasi wala naman po talaga ako nararamdaman kundi yung bukol lang dito sa kaliwa. And, yun, salamat sa Lord sa kabutihan niya sa buhay ko at sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Papuri po sa ating Panginoon. There are times may mga bagay na ino-overthink at na-anxious na tayo, hindi ba? Katulad kanina po. Thank you po, Sister Jamil. Katulad kanina, actually late na po ako. 9 onwards na po ako napunta dito kasi kasi inahanap ko yung bag ko. Yung bag ko na may laman pong laptop. Ayan. So, kakauwi ko lang po ng 11 p.m. kagabi. Hindi ko na alam kung naiwan ko ba siya o saan ko nilagay. But I thank God also, sabi ko, na-anxious na ako, kinakabahan na ako. But sabi ko, Lord, give me I surrender. Ikaw nga pong siyang mag-guide sa akin. Tapos, ayun po, pagpasok ko sa kwarto, nandun lang pala sa ilalim ng maleta ko. Ayan, na-anxious pa ako, di ba? But then again, I thank God also for that simple answered prayer. Kasi again, prayers are prayers. Hindi naman namimili ang Panginoon kung gaano kalaki o gaano kaliit yan. Kung nawawalang bag man yan, o sakit man yan, o bukol, God always answers prayer. Kaya purihin po ang Panginoon. At sa susunod po nating nais magpasalamat, siguro, siya po ay bagong muka yan. Bagong muka, and I'm really excited po to hear it also from him. Siguro i-introduce ko na rin siya para makilala nyo rin po siya. Siya po ay si Brother Rafael Aaron Baron, 19 years old. Siya po ay dinako ng Panginoon muli dinako ng Panginoon sa araw pong ito. Siya po ay invite ni Jamie Hart Infante. At siya po ay nais rin magpasalamat sa Panginoon sa oras pong ito. Kaya purihin po muli ang Panginoon. Palakpakan po natin siya sa buhay po ni Brother Rafael. Magandang umaga po mga kapatid. Maraming salamat po na naparamdam nyo sa akin na welcome ako sa church nyo. Galing po ako sa UPC Tondo, and I'm a Christian din po. And gusto ko lang din magpasalamat sa Panginoon sa mga patuloy na pagbigay ng biyaya sa atin at kagalingan. And sino po may mga problema sa atin ngayon? Lahat naman po tayo, di ba? Gusto ko lang din po i-share sa inyo na always natin i-surrender kay God. Lahat ng problema natin, maliit man or malaki, kailangan natin siya i-surrender. Kasi, like example, yung mic na ito, sobrang gaan niya lang po, pero habang tumatagal na hawak natin siya, nangangalay tayo. So, sumasakit yung shoulder natin hanggang sa bumigay tayo. Ganun rin po ang problema. Hanggang tumatagal sa puso natin, hanggang tumatagal sa isip natin na hindi natin sinusurrender kay God, hindi natin binibitawan yung problem, mas lalong lalala and lalong bibigat. So, tayo yung mahirapan. So, lagi natin surrender yung mga problema and sakit na nararamdaman natin. And, ayun, ipagkatiwala natin kay God. Nasasagutin niya and tutulungan niya tayo sa mga problema, mga sakit. Lahat po na may karamdaman niya yun, and lahat po ng mga matatanda dito, ibig sabihin po, healing tayo kay God ng kalakasan, patuloy na kalakasan at kagalingan sa anumang karamdaman na nararamdaman natin. And gusto ko lang po i-share yung mga last week ko po is yung lola ko po kasi midnight biglang hindi siya makahinga, so wala po akong ginawa kundi ipag-pray siya agad habang nagpe-prepare sila mami para isugod siya sa hospital. Then after ko siya ipag-pray, medyo naging okay siya, pero nag-decide pa rin po ako na dalhin siya sa hospital para mas sure. Then hindi na po ako sumama sa hospital. Ang tangi ko lang pong ginawa, umakyat po ako sa kwarto, lumuhod, tinaas kamay ko, pinraise ko kay God. Sinurrender ko sa kanya lahat, iniyak ko sa kanya lahat, pero hindi niya ako binigo. Pagkagising ko po, nakauwi na po muli yung lola ko na maayos.
And bago po siya pumunta doon sa ospital, nakapagpa-check up po siya mga past few days na may sakit siya, parang namamaga yung nerves sa bandang heart. Pero nung pag-uwi niya po, galing siya check up, nung sinugod siya, wala na po. Miracle po. Ayun, mag-trust lang po tayo kay God na kahit isang slap lang po ni God is kaya niyang ibigay lahat. Pero maging patient lang po tayo, hindi maging greedy. Lahat po ng problem ngayon, kung sino man may mga problem, isurrender po natin and humiling lang po tayo ng healing. Then noong umaga po ngayon, nalaman po namin na nakawan po kami ng malaking pera. So, sunod-sunod po yung problem na napupunta sa amin, pero doon ka po masusubok ng Panginoon hanggang saan yung kaya mo tsaka yung faith mo sa Kanya, yung pagtitiwala. So, wala po akong ginawa noon. Parang wala pong energy na lumabas ng kwarto. Puro dasal lang po. Once na maramdaman ko lahat ng problema na yun, dasal lang po. Kasi hindi naman po, porket sinurrender natin kay God, is hindi nyo na mararamdaman, yun, hindi nyo na may isip. Pero once po na maramdaman nyo po muli yun, isurrender nyo lang po ng isurrender kay God. Para hindi po kayo mahirapan and maging healthy po yung pangangatawan nyo. Hindi po kasi maganda yung marami kayong iniisip. So, manghihina po yung mga physical nyo. So, ayun po, thankful po kay God na pinagaling niya po yung lola ko and yun sa nagnakaw po ng pera, hindi na po namin hinabol yun. Pinag-pray na lang po namin na patawarin siya ni God sa ginawa niyang mali. Wag natin, eto po, yung mga nakagawa po ng kasalanan sa atin, wag po natin ipag-pray na sana mapahamak siya or makarma. Diba? Pero, ayun, napatawarin na lang po siya ni God sa nagawa niyang kasalanan. Ayun lang po na, lagi lang po tayo maging thankful and kung may maramdaman lang po kayo or parang may hinahanap nga po, katulad sabi ni Kuya, pag-pray niyo lang po lahat. Kahit maliit o malaki man yan, ibibigay sa atin ni God yan. Maraming salamat po. Thank you, Rafael. Trust and surrender. We should trust God and surrender everything to Him. But then again, it's a choice sa atin mga kapatid. You can choose to trust God or trust yourself. And we know, alam naman natin dun sa dalawang choices na yon kung ano ang best at ano ang dapat. At it is your choice also to surrender everything to Him or fight with your fight ng sarili mo lamang. But then again, alam natin sa dalawang choices na yon kung ano ang best at ano ang dapat. So let us always trust and surrender to Him. So welcome, Rafael. I'm really happy and grateful that you feel welcome. And also, lambingin mo na lang yung mga taong sinabihan mong matatanda. Yan, mamaya. But anyways, again, Rafael, thank you so much. You're always welcome. And I'm really, really grateful sa ating Panginoon na siyang patuloy na nagdadako po ng mga bagong kaluluwa. Kung kaya, syempre, meron rin pong isa, since na-introduce ko na po siya, kunin ko na rin po ang opportunity to introduce this another one na idinako po ng ating Panginoon, which is si Jazel May A. Turno. Siya po ay sa Caloocan City rin nakatira at in-invite po ni Sister May. Sige po, tayo po. Ayan. Welcome po. Dazzle May pala. Dazzle May yung brand. Dazzle May. So ayan, lahat po ba ay na-bless sa oras pong ito? Amen. Because God is abundantly blessing us every moment, every second. Kung kaya sa oras pong ito, it's time also to give sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating mga paghahandog. Kung kaya sa oras rin po ito, ihanda po natin ang ating mga puso sa ating pagbibigay sa ating Panginoon. Uunahin po natin ang ating mga kapatid na siyang nasa likuran. Tayo po'y magbigay at magpuri sa ating Panginoon.
pong lahat ay magsitayo at atin pong itoon ang ating pong mga kamay sa ating pong kaloob. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sapagkat sa pamamagitan, Panginoon, ng pagkakaloob na ito, Ikaw ay amin pong mabigyan ng kaluguran, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sapagkat Ikaw ang tunay na nagpapala sa bawat isa. Tapat ang iyong pangako, Panginoon, na kung pagsusumikapan na unahin ang iyong kaharian at ang iyong katuwiran, ay pagdaragdag mo, Panginoon, ang aming pong mga pangangailangan. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng kabutihan na pinararanas mo sa bawat mananampalataya na tapat na nagkakaloob sa iyo. Nawa, Panginoon, hindi mawaglit sa puso't isipan ng mga taong iniligtas mo, Panginoon, na sa tuwing dadako sa iyong harapan, Panginoon, ay palaging may dalang handog na iaalay para sa iyo. Sapagkat karapat dapat kang handugan ng mga haing handog na ito sapagkat Ikaw ang hari ng mga hari. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos. Ikaw ang siyang nagpapala na kinikilala namin bilang Diyos na tumutugon ng aming pong mga pangangailangan. Ikaw ang aming pong Jehovah Jireh. Salamat sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon sa bawat handog na atin pong ibinigay at ganoon na rin pagpalain nawa ang bawat mananampalataya na siyang naghandog with a cheerful heart. Kung kaya sa oras pong ito, mga kapatid, we will be having our important announcements. So I hope everyone marinig po ang bawat announcement na ito. First, magkakaroon po tayo ng General Assembly later. Pag sinabi pong General Assembly, ibig sabihin our attendance is required. Tama po ba? Yan. So, mamaya po, wag na po muna tayo umuwi kasi magkakaroon po tayo ng General Assembly after this service. So, mamaya po yan. And also, since magkakaroon nga po tayo ng General Assembly, magkakaroon din po tayo ng lunch fellowship. Yan, lunch fellowship rin po later. So, if this is lunch fellowship, feel free and take this opportunity to bond with each other, kamustahin ang bawat isa, at magpalakasan tayo sama-sama. And also, after po ng ating lunch fellowship, magkakaroon po ng discipleship and fellowship rin also ang youth and young pro. So mga youth and young pro, sama-sama po muli tayo mamaya. At sa mga youth rin, wag na po kayong umuwi dahil meron din naman po tayong lunch fellowship mamaya. So let's take that opportunity also to bond with each other, magkamustahan at magpalakasan. And also, darating na rin po ang Iglesia, Brigada Iglesia. Tama, Brigada Iglesia ngayong October 18. At ang team po nito, nakasulat po kasi Kel's team. Ayan. So Deacon Kel po ata ang maglilid. Tama po ba, nanay? Kung meron po ba tayo nakapresent dyan ng mga names, kung sino-sino po dito, ang mga members ni Kuya Ezekiel. Ayan. So kung wala po, isa-isahin ko na lang. So pag natawag ko po ang inyong pangalan, ibig sabihin sama-sama po tayo magsiserve sa Panginoon sa pamamagitan ng paglilinis po ng kanyang bahay-sambahan. Simulan ko na po, of course, the leader, John Ezekiel San Miguel, Fiona Cuevas, Carl Cuevas, Krisha Cuevas, kami pala. Batalyon na palang Cuevas. Carl Cuevas, Krisha Cuevas, Crystal Cuevas, Danilo de Torres, ayan, si Kuya Dan. Mary Ann de Torres, Angela de Torres, tayo rin pala. Yan. And Jetro San Miguel and Tita Perla, yan. Perla Naive. So tayo po pala ang magsasama-sama upang linisin ang bahay-sambahan bilang pagpupuri rin sa ating Panginoon. And also, for our last announcement po, for the third quarter na po pala ngayong year, ang bilis ng oras. For the third quarter, magkakaroon po ng Bible Readers Meeting. Ayan, ang mga Bible readers po natin, sila po yung tumatayo dito sa harapan at nagbabasa po ng salita ng Panginoon after ng prelude. After ng prelude, kayo po yung magkakaroon na ng third quarter Bible
meeting, Bible Readers Meeting. Yan. Naway, idalangin din po natin yon sa bawat gawain ng iglesia ay nawa ang Panginoon ang siyang mag-guide po sa bawat isa upang maging fruitful ang lahat po ng ating gawain. Kung wala na po tayong mga other announcements, tayo na rin po ay dadako sa napaka-importanting gawain sa oras pong ito, kundi ang pag-aaral ng kanyang salita. But before that, let's make sure and let's be accountable sa ating mga kapatid na tayo po ay open and ready to learn. Kung kahit pakitapig po ang inyong kapatid na nasa kanan, pakisabi, let's listen to the Word of God. Ayan. And also, pakitapik naman po yung nasa kaliwa, pakisabi, huwag kang matutulog. Ayan, tinapik ni Phil yung magpipreach, wag daw matutulog. Ayan. So anyways, tawagin na po natin ang ating lingkod na siyang gagamitin ng ating Panginoon na walang iba kundi si Pastor Ferdy San Miguel. Purihin po ang Panginoon, palakpakan po natin siya sa buhay po ng ating lingkod. Purihin po ang Diyos sa kanyang kabutihan. Tayo po ay magsitayo bilang paggalang po sa pagbasa ng mga salita ng Diyos. Ayon po sa mga taga-Roma, chapter 9, verse 14 to 18, masasabi ba nating hindi makatarungan ng Diyos dahil dito? Hinding-hindi. Sapagkat ganito ang sinabi niya kay Moses, mahahabag ako sa nais kong kahabagan at maaawa ako sa nais kong kaawaan. Maliwanag kong gayon, na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. Sapagkat ayon sa kasulatan ay sinabi niya sa hari ng Ehipto, ginawa kitang hari upang sa pamamagitan mo'y maipakita ko ang aking kapangyarihan at maipahayag ang aking pangalan sa buong daigdig. Kaya nga kinakahabagan ng Diyos ang sinumang nais niyang kahabagan at nagiging manhid ang nais niyang maging manhid. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan, salamat po sa umagang ito, sa pagdadako mo sa aming pangyapak upang patuloy kang sambahin, purihin at pag-aralan ng inyong pong mga salita. Bigyan po nyo kami ng pusong natuturuan, pusong sumusunod sa sinasabi ng inyong salita, na maalis po sa amin ang aming pong pansariling kaunawaan, kundi ang inyong pong kalooban at ang inyong salita ang siyang manguna. Sa pangalan po ni Jesus, naming Panginoon. Amen. Matapos yung sabihin ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, chapter 9, verse 13, na ayon sa nasusulat, minamahal ko si Jacob at kinapopuotan si Iso, maari pong may taong magtanong. So, paano magiging makatarungan ang Diyos kung hindi niya tutuparin ang sinabi niya sa lahat ng lahi ng Israel? Iniisip po kasi ng ilan sa kanila na entitled sila dahil sila ay mula sa lahi ni Jacob na pinagmulan ng bansang Israel. Pero sinagot po sila ni Apostol Pablo na makikita po natin sa verse 15 ng chapter 19. Ano po ang sagot ni Apostol Pablo doon sa mga taong magtatanong na paanong magiging makatarungan ng Diyos kung hindi niya tutuparin ang kanyang sinabi sa lahat ng lahi ng Israel? Ang sabi po ng verse 15, sapagkat ganito ang sinabi niya kay Moses, maahabag ako sa nais kong kahabagan at maaawa sa nais kong kaawaan. Pansinin po ninyo yung salitang nais. Ang ibig pong sabihin niyan ay kung kailan at ayon po sa kagustuhan ng Panginoon. Hindi po yan mula sa karapatan o karapat-dapat, kundi sa kagustuhan ng Diyos o maging sa pinagmulan ng iyong pagiging lahi, kundi ayon sa kanyang awa at habag. Pag sinabi po nating habag sa English, ang translation po niyan ay compassion. Na ang kahulugan ay siyang panloob na pakiramdam na nagdudulot ng pagnanais na tumulong. Ayon po kasi sa Mark chapter 14 verse 14, ginamit po ang talatang iyan sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi po ng talata, at siya, si Jesus,
lumabas at nakita ang isang malaking karamihan at nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang sa kanilang may mga sakit. Notice the word. Nung makita po sila ng Panginoon, nahabag po siya. At sa kanya pong pagkahabag, ang sabi po ng Biblia, pinagaling po nila siya sa kanilang mga kasakitan. So ang compassion po ay hindi lamang makita mo ang kalagayan ng isang tao, kundi gumagawa ka ng paraan para matulungan yung kanyang pangangailangan. That is compassion or habag. Samantala, ang awa or mercy naman ay siyang aksyon na magligtas sa isang tao mula sa kapurusahan o kasalanan o karaniwan bunga ng habag. Ginamit po ang talata na yan o ang salita na yan sa Efeso chapter 2 verse 4 hanggang 5. Ang sabi po ng talata, ngunit ang Diyos palibasay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin, bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, biyaya kayo'y nangaligtas. So mapapansin po niyo, dahil tayo po ay patay, ang ibig pong sabihin nun ay hiwalay sa Panginoon dahil sa ating kasalanan at pagsalangsang, kaya po tayo napahiwalay sa Kanya, kailangan po tayong mamatay. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero dahil po sa mayamang awa ng Diyos, tayo po ay Kanyang binuhay. Nung tayo po ay sumampalataya sa Panginoon. Kaya nung sabihin po ng chapter 9 verse 13, yung pong salitang kinahabagan ko ang nais kong kahabagan at kakaawaan ko ang nais kong kaawaan, kailangan kunin po natin kung saan po hinango ni Apostol Pablo yung mga salitang ito. Kasi kapag hindi po natin babalikan ang mga pinagkuhanan ni Apostol Pablo, magkakaroon po tayo ng maling pagkakaunawa dun sa talata. Now, the question is, saan po ba kinuha ni Apostol Pablo yung salitang kakaawaan ko ang nais kong kaawaan at kahabagan ko ang nais kong kahabagan? Galing po yan, mga kapatid, sa Exodus chapter 33, verse 19. Exodus chapter 33, verse 19. Babasahin ko po sa authorized version. And he said, I will make all my goodness pass before you, and I will proclaim the name of the Lord before you. I will be gracious to whom I will be gracious, and I will have mercy on whom I will have mercy. Galing po yan sa Exodus 33 verse 19. Now, nang sabihin po yan ng Panginoon kay Moses sa Exodus chapter 33 verse 19, ano po ang konteksto? Bakit sinabi po yan ng Panginoon kay Moses? So, sa talata po na yan, kailangan balikan po natin ang chapter 32. Dahil sabi po ng talata, ito na po yung panahon na ibinigay ng Panginoon ang 10 utos kay Moses na nakasulat sa bato. Pero bago pa man maibigay ito sa bansang Israel, nagkasala na po sila sa Panginoon. Okay? Kasi 4 araw at gabi doon si Moses pumunta sa bundok para makipag-usap sa Diyos. Nainip yung mga tao. At sabi nila, kay Aaron, gawa mo kami ng Diyos sapagkat hindi namin alam kung ano na nangyari sa Moses na yan. Okay? Kaya ang sinabi ni Aaron, sige, kumuha kayo ng inyong mga alahas, tinunaw niya, at tapos hinulma sa anyong baka. At ito ang kanilang sinamba. So habang nakikipag-usap ang Diyos kay Moses, okay, ano po ang sabi ng chapter 32, verse 7? Chapter 32, verse 7. Then Yahweh said to Moses, go down from the mountain, because your people, notice the word, ang sabi po ng Panginoon kay Moses, your people, okay, the one that you brought up from here in Egypt,
Sino po ba ang nag-alis sa bansang Israel? Sino pong bayan? Kaninong bayan po ang bansang Israel? Hindi po ba sa Diyos? Pero at this time, dahil nagkasala po sila sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon, your people, Moses, you brought up here from Egypt, are acting perversely. Verse 8, they have already stopped obeying my command about how to live. From the melted gold, they have made a statue that looks like a young bull. They have worshipped it and offered sacrifice to it. They are saying, this is the Israelite God who rescued us from Egypt. So yun na po ang kinilala nila, yung pong molted calf na ginawa ni Moses, ay ni Aaron through sa mga gold na ibinigay po ng mga Israelite na nakuha po nila sa Egypt nung sila po ay umalis doon. Verse 9, then Yahweh said to Moses, I have been observing these people. Look at how obstinate they are. Hindi po ba mga kapatid, yung pong pag-alis ng Panginoon sa bansang Israel sa Ehipto ay pagpapakita po ng mercy ng Diyos. Naawa po sa kanila ang Diyos sa ilang taon na pagkakaalipin nila sa bansang Ehipto. And yet, this is also the same people na sinabi ng Panginoon na matitigas ang ulo. Okay? And because sila po ay matitigas ang ulo, ano sabi po ng Panginoon sa verse 10? Because of this, I am very angry with them. The same people na kinawaan ng Diyos, na kahinabagan ng Diyos, ngayon, nais wasakin ng Panginoon. Because they are obstinate. They are stiff-necked people. Ayaw nilang sumunod. Matigas ang ulo nila. Sabi ng Panginoon. Kaya nais po ng Panginoon na sila po ay wasakin. Do not try to stop me, sabi ng Panginoon kay Moses, then I will cause you and your descendant to become a great nation. So, sa'yo na lang. Kaya gagawa ako ng bansa sa'yo na lang, sabi ng Panginoon. Now, the question is, mga kapatid, magiging makatarungan po ba ang Diyos kung gawin nga niyang wasakin ang lahat ng bansang Israel na inilabas niya sa Ehipto at magmula sa lahi ni Moses ang gagawin ng Panginoon ng bagong bayan? Yes. Bakit? Kasi si Moses po ay galing din sa lahi ni Abraham. Right? He was the seed of Abraham. He was a true Israelite. Pero sabi ng Panginoon, kung wawasakin niya ang bansang ito, sa inyo na lang ako magtatatag ng bayan. Okay? So ito po yung parehong bansa na kainawaan ng Diyos, pinalabas sa Ehipto, ngayon ay nais wasakin ng Panginoon dahil sa kanilang katigasan ng ulo. Ngunit sabi po ng verse 11 hanggang verse 14, namagitan po si Moses. Di po ba't ang ating Panginoon ang sinabi po ng Biblia, ako ang tagapamagitan. Walang makapupunta sa Ama maliban sa pamamagitan, tagapamagitan ko. So, Moses was the picture ng ating pong Panginoong Kristo. In spite of the obstinate, stubborn people ng bansang Israel, namagitan po si Moses sa kanila. Ano pong sinabi ng verse 11? But Moses pleaded with his God, Yahweh, and said, Yahweh, please do not be angry with your people. These are people whom you have saved from Egypt with great power and mighty works. If you will destroy them, the Egyptian will say that you have a wicked plan. They will say, you lead the Israelite to the mountain to kill them and to remove them entirely from the earth. Stop being angry and relent from punishing your people. So nakiusap po si Moses na wag silang wasakin. Kasi kung wawasakin sila ng Panginoon, kaya lang pala sila inalis sa bansang Ehipto para patayin ng Diyos sa ilang. Yun ang iisipin ng bansang Ehipto sa bansang Israel na inalis ng Panginoon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos kay Moses. Okay? Kaya pinaalala ng Panginoon, ni Moses sa Panginoon, yung kanyang promise.
Okay? Bago pa man ilabas ng Panginoon ang bansang Israel sa Ehipto, nangako na po ang Panginoon kay Abraham. Ang sabi po ng verse 13, recall or remember your servant Abraham, Isaac, and Jacob. You solemnly promised them, I will enable you to have a many descendants as the stars that are in the sky. I will give those descendants all this land that I am talking about. I will be their, it will be their land forever. So Yahweh relented. Sa iba pong salin, repent. Okay? Si Yahweh nagre-repent. Si Yahweh repented or relented. He did not punish His people as He has said He would do. Kaya po mga kapatid, hindi po maaring isalin ang salitang repentance o repent sa pagsisisi na pagbabago ng pag-uugali o pagtalikod sa kasalanan. Dahil ang Panginoon po, nagrepent po siya. Ang tanong, meron po bang dapat baguhin sa pag-uugali ang Diyos? Meron po bang dapat natalikurang kasalanan ng Diyos? Sabi po ng Biblia, nagsisi ang Diyos sa kanyang iniisip na gagawin sa bansang Israel. So ano pong ibig sabihin ng salitang pagsisisi? Ang ibig pong sabihin ng salitang pagsisisi, hindi po pagtalikod sa kasalanan, hindi po pagbabago ng pag-uugali. Ang ibig pong sabihin ng pagsisisi, mga kapatid, ay pagbabago ng isipan. Nagbago ang isip ng Panginoon na parusahan ng bansang Israel dahil sa kanilang ginawa, dahil sa pamamagitan na magitan si Moses sa Panginoon na huwag niyang wasakin ang bansang Israel. Kaya pagdating po natin sa verse 14, nagsisi ang Panginoon. Okay? At hindi na niya pinarusahan ang bansang Israel sa kanilang ginawa. Ano pong tawag yan? Mercy. Okay? Naawa ang Diyos sa kanila. Kaya hindi po sila pinarusahan ng Panginoon. So, sabi po ng Biblia, pagdating po natin sa 32, verse 34 to 35, now, go, lead the Israelite to the place I told you about. Watch for my angel going in front of you. However, sometimes I will come, and I will punish them, for they have sinned. Later, Yahweh caused the people to become sick, because they have made Aaron make a bull idol. So sa talata po na yan, sinabi po ng Biblia na pinarusahan po ng Diyos ang mga taong sumamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sila po ay nagkasakit at namatay. Kasi brothers and sisters, kahit alam po natin na tayo po ay meron ng buhay na walang hanggan dahil sa pananampalataya natin sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon, there is a consequence that will going to happen if we will continue sinning against God. Okay? Ang Panginoon po mga kapatid, hindi po niya pinapalampas ang kasalanan. Kaya nga, kahit kinakailangan po tayong parusahan sa ating pong mga kasalanan, dapat po tayong mamatay, meron pong nagbayad ng kasalanan na yon. Okay? Dahil hindi po niya pinapalampas ang kasalanan. Ang nagbayad ng kasalanan na yon sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoon. So hindi niya pinalampas kahit na po tayo pinatawad na ng Panginoon, naligtas tayo dahil sa Kanya pong kamatayan at muling pagkabuhay, nagkaroon pa rin po ng kaparusahan yon sa kamatayan ng ating Panginoon. Siya po ang nag-suffer noong penalty na ating pong ginawang kasalanan. Because God will not going to just blotted out our sin simply sa isang nang walang dahilan. Meron pong magiging bunga, consequence ng sin natin, and that is death. Because doon po ang wages ng sin, death. Kaya po,
ang Panginoon ay namatay sa krus. Yung consequence ng ginawa nating kasalanan, sa Kanya na ipasa. Okay? And yung po naman Kanyang righteousness, ang siyang ibinigay sa atin. And because we are righteous in the sight of God, because of the death and resurrection of our Lord Jesus Christ, we can come to the presence of the Father na hindi na makasalanan, kundi dahil sa katwiran ng ating Panginoong Kristo. Ganun na po ang tingin sa atin ng Diyos. Hindi na po tayo tinitignan ng Diyos bilang tayong taong makasalanan. Dahil tinanggap natin ang ating Panginoon, ang sabi po ng Scripture, ang tingin na po sa atin ng Diyos ay kung papaano niyang tinitignan ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. The Lord Jesus Christ is blameless, right? The Lord Jesus Christ is holy. That is why ang tingin na po sa atin ng Panginoon, not because of our behavior, not because of our action, ang tingin na po sa atin ng Diyos is holy and blameless because we are in Christ. Kahit kailan po mga kapatid, hindi tayo magiging holy sa mata ng Diyos. Kahit kailan hindi ka magiging blameless in the sight of God. The only way you could become blameless and holy in the sight of the Father is because you accepted the Lord Jesus Christ. His holiness and blameless ay ibinigay niya sa iyo dahil ang iyong punishment, dahil sa iyong kasalanan ay naibigay sa ating Panginoon when He died and resurrected from the dead. So yung pong mga taong kinawaan ng Diyos at kinahabagan niya, ay siya rin pong mga tao na wawasakin nila. Wawasakin niya dahil sa kanilang pagsuway sa kanyang kalooban. Okay? So wala po yung kinalaman mga kapatid doon sa bago pa sila likhain ng sanlibutan tulad po ng ipinapangaral ng iba. Sa totoo lang po, sino po ba ang kinaawa ng Diyos? Kung itutuloy lang po natin ang basa mga kapatid sa chapter 11, kasi ang Romans chapter 9, hindi naman po natapos lang sa Romans chapter 9 eh. Magkakasama po ang 10 at saka po 11. Tandaan po niyo mga kapatid, ang Biblia po, wala po siyang chapter and verses. Inilagay lang po ang chapter and verses for easy reference. Ang problema, ang akala ng iba, kapag binasa nila yung isang chapter, yun na yun, hindi po, tuloy-tuloy pa yun. Kaya po, kung babasahin po nyo, ang idea ng chapter 9, chapter 10 at chapter 11, magkakasama po yan. So ang tanong, kakaawaan ko ang gusto kong kaawaan, kakahabagan ko ang gusto kong kahabagan. Tanungin natin sa Biblia, sino ang kinaawaan ng Diyos? Sino ang kinaawaan ng Diyos? Tuloy lang po natin ang basa at makikita po ninyo kung sino po ang kinaawaan ng Diyos ayon po sa talata. Romans chapter 11, verse 32, makikita po natin kung sino po ang kinaawaan ng Diyos. Romans 11:32. Sapagkat ang lahat, Juman at saka Gentile, ay kinulong ng Diyos sa pagsuway upang siya'y mahabag. Kanino? Kanino siya mahabag? Kanino siya mahabag? Sa lahat ng tao. So wala pong piniling tao para kahabagan ng Diyos. Lahat po gustong kahabagan ng Diyos. Kakahabagan ka ng Diyos kapag ka sumampalataya ka. Hindi ka kakahabagan ng Diyos kapag ka tinanggihan mo siya. Kaya available po ang habag ng Diyos sa lahat ng tao. Pagka ipinresent sa'yo ang mabuting balita at tinanggap mo yan, kinahabagan ka ng Diyos. Pag tinanggihan mo yan, kapaparusahan ka ng Diyos. Kaya para sa lahat po ang habag ng Diyos, wala pong special people, wala pong entitled na tao para kahabagan ng Diyos. Jew ka man o Gentile ka man, anong bansa ka man, lahat ng tao kakahabagan ng Diyos. This is the God that we are worshiping. This is the God that we are proclaiming. This is the God that we are preaching. Hindi po siya namimili ng kakahabagan lang. No. Kahit sino, kayang kahabagan ng Diyos. Lahat ng taong sasampalataya sa Kanya. Kaya pagdating po natin, balik tayo sa Romans chapter 9, verse 16. Kaya nga,
hindi sa may ibig, ni hindi sa tumatakbo, kundi sa Diyos na naawa. Tanungin ko po kayo mga kapatid, gusto ba ni Iso na mapunta sa kanya ang panggagalingan ng Misaya? Kasi bakit si Jacob ang panggagalingan ng Misaya? Samantalang siya yung entitled na makakuha ng panggagalingan ng Misaya, si Iso. Bakit? Kasi siya yung pinakamatanda eh. Okay? At tapos, gusto pa siya, paborito pa siya ni Isaac. So wala nang dahilan para hindi mapunta sa kanya yung entitlement na ang sa kanyang lahi manggagaling ang Mesaya. Pero bakit napunta kay Jacob? Okay? So sinasabi po ng talata sa atin na hindi sa taong may ibig, ni hindi sa tumatakbo, kundi sa Diyos na naaawa. Okay? Kasi bago pa sila panganak, nasa sinapupunan pa lang sila, hindi pa nung bago likain ng sanlibutan, nasa sinapupunan pa lang sila ng kanilang mga magulang. Sabi po ng scripture, hindi pa sila nakakagawa ng mabuti at masama, pinili na niya si Jacob kay Iso. So wala pong pinagbatayan ng Diyos pagkapili kay Jacob, dahil yun lang ang gusto ng Diyos. Okay? Na manggagaling kay Jacob ang pagmumulan ng lahi ng Misaya. Wala po itong kinalaman sa kaligtasan. Ang pinag-uusapan po dito, paggagalingan ng Misaya. At napili ng Panginoon si Jacob. Okay? Dahil nasa sinapupunan pa lang sila, yun na po ang ginawa ng Panginoon. Yun na po ang pasya ng Panginoon. Kaya nga po meron nagsasabi, hindi pala makutwiran ng Diyos, bakit hindi si Iso pinili niya? Siya ang may karapatan dahil siya yung panganay. Kasi yun po ang kultura sa mga Hudyo. Kung sino po yung panganay, sa kanya po manggagaling. Yung pong pagmumulan ng lahi ng ating Panginoon. Okay? Now, sabi po ng Biblia, gusto po ba ni Iso na mapunta po sa kanya ito? Well, yes. Kasi kung babasahin po natin ang Hebreo, chapter 12, verse 16 hanggang 17, umiyak pa nga siya. Sabi po ng Biblia sa verse 16, baka magkaroon ng sinumang mapakiapid o mapaglapastangan gaya ni Iso na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. You see? So talagang hindi na mapupunta kay Iso nung una pa man, dahil nung nangangaso po siya, galing sa pangangaso, nakita po niya nagluluto si Jacob. Ang sabi po niya, bigyan mo ako ng pagkain na yan. Ano pong sabi ni Jacob? Pwede kung ibibigay mo sa akin ang yung pagkapanganay. Ang sabi naman ni Iso, aanin ko pa ang pagkapanganay ko kung mamamatay naman ako sa gutom. So sabi po ng Biblia, ibinigay niya kay Jacob ang pagkapanganay. So doon pa lang, wala na yung kanyang karapatan sa pagiging panganay dahil sa dinispice niya, pinawalang halaga niya yung pong pagkapanganay niya dahil lamang sa pagkain. At sinasabi po sa atin ng Biblia na wag po tayong maging katulad ni Iso. Okay? Na pinawawalang halaga po natin ang bagay na espiritual para lamang sa pansariling kalayawan o ng ating pong kagustuhan. Okay? Hindi muna ako dadalo sa gawain sa Panginoon kasi magbumol muna kami. Magpapamilya. So pinagpalit mo ang espiritual na bagay sa makalamang pagnanasa lang. So anong katulad mo? Katulad ka ni Iso na hindi mo pinapahalagahan yung bagay na espiritual at binibigyan mo ng higit na pagpapahalaga ang panandalian o temporaryong kasiyahan lamang ng laman. Kaya ano pong sabi ng talata? Tuloy po natin, verse 17. Sapagkat nalalaman ninyo na bagamat pagkatapos ay ninanasan niyang magmana ng pagpapala, ano pong nangyari? Siya'y itinakwil sapagkat wala na siyang masumpungang pagkakataon ng pagsisisi sa kanyang ama, bagamat pinagsikapan niyang mapilit na lumuluha. So iniyakan niya ang ama niya. Ibigay mo sa akin ang pagpapala. Hindi na maaari. Anak, sabi ni Jacob, naibigay ko na sa kapatid mo. Wala ka na bang natitirang pagpapala sa akin, ama?
Umiyak siya. Pero huli na. Bakit? Kasi hindi niya pinahalagahan nung una pa man. Yung pong pagiging karapatan ng pagkapanganay na sa kanya magmula ang lahi ng ating Panginoong Kristo. Kaya napunta po kay Jacob na naging Israel, nang tinawag ng Panginoon ng Israel, na pinagmulan ng bayang Israel, ng bansang Israel. Okay? Now let's go to Exodus chapter 4, verse 21. And the Lord said unto Moses, When thou goest to return to Egypt, see that thou do all those wonders before Pharaoh. Okay? Bakit? So pagdating po natin sa Romans 9 verse 17 to 18, sapagkat sinabi ng kasulatan tungkol kay Paraon, ito na po ang most common problem ng mga Calvinist, dahil sa layong ito ay itinaas kita upang ang aking maihayag sa pamamagitan mo ang aking kapangyarihan at upang ang aking pangalan ay maitanyag sa buong lupa. Kaya nga, sa kanyang ibig siya ay naawa at sa kanyang ibig siya ay nagpapatigas ng puso. Okay? Now, let us question. Ito po kasi ang madalas na question dito. Yung bang maawa ang Diyos sa sino man niyang kaawaan at patitigasin niya ang puso ng gusto niyang patigasin. Anong ibig pong sabihin yan? Galing po yan kasi mga kapatid sa Exodus chapter 4 verse 21. Masabi po ng talata, And the Lord said unto Moses, When thou goest to return to Egypt, nung isinusugo na ng Panginoon si Moses, see that thou do all those wonders before Pharaoh. Gawin mo yung mga himala na sinabi kong gagawin mo sa kanya. Which I have put in thy hand. But I will. Notice the word will. Ano pong ibig sabihin ng will? Future po yan. At matanda na si Paraon. Hindi pa siya bago pa siya isinilang. Matanda na si Paraon at this time. Ang sabi ng Panginoon, I will harden his heart that he shall not let the people go. So wala po palang kinalaman dito mga kapatid na pinatigas ng puso ng Panginoon ang puso ni Paraon bago pa likhain ng sanlibutan. Hindi. Hindi po yan nangyari. Nangyari lamang po yun mga kapatid, matanda na si Paraon. Kaya siya magmamatigas ang kanyang puso. Now, mari po nating tanungin, paano pong pinatigas ng Panginoon ang puso ni Paraon? Meron ba siyang ginawa sa puso ni Paraon? Intentionally ba na pinili, na pinatigas ng Panginoon talaga ang puso niya? Ganun ba talaga ang ginawa ng Panginoon? Hindi po. Bakit? Kasi kung babasahin po natin ang Exodus chapter 7, verse 2, ano pong sabi? Sabi po na Exodus chapter 7, Thou shalt speak all that I have commanded thee, and Aaron thy brother shall speak unto Pharaoh, that he send the children of Israel out of the land. And I will harden Pharaoh's heart, and multiply my signs and my wonders in the land of Egypt. So paano pong pinagmatigas ng Panginoon ng puso ni Paraon? Para hindi niya sundin ang gusto ng Diyos na paalisin ang bansang Israel sa Ehipto sa pamamagitan po ng mga himala at kababalaghan. Okay? Nagagawin pa lang ng Diyos. Wala po itong kinalaman sa itinadhana sa kanya ng Diyos bago palikhain ng sanlibutan. Yun po ang maliwanag. At nangyari, nang ginawa na nga ni Moses ang bagay na ito, ano pong sabi ng verse 4? But Pharaoh shall not hearken unto you, sabi ng Panginoon, that I may lay my hands upon Egypt and bring forth my enemies and my people, the children of Israel, out of the land of Egypt by great judgment. Alam po niyo mga kapatid, yung pong talatang ito is a fulfillment ng prophecy ng Panginoon kay Abraham. Natandaan po niyo nung natutulog po si Abraham, nangako po ang Diyos sa kanya na gagawin niya antipan sa kanya. Pero sabi ng Panginoon, bago mangyari yan,
maaalipin ang iyong bayan sa loob ng maraming taon, at ang bansa na umalipin sa kanila, hindi pa sinabi ng Panginoon kung sino yung bansa na yon. Ang bansang umalipin sa kanila ay hahatulan ko. Nalaman lang po natin yung katuparan nung sinabi ng Panginoon sa Genesis, pagdating po natin sa Exodus chapter 7, yung palang bansa na yun na sinasabi ng Panginoon na hahatulan niya, na aalipin sa bansang Ehipto, sa bansang Israel, ay walang iba kundi ang bansang Ehipto. So yung gagawin po ng Panginoon sa bansang Ehipto ay katuparan na ng malaon ng sinabi ng Panginoon kay Abraham. Bago pa ipanganak si Jacob na pinagmula ng bansang Israel. Verse 5, tuloy po natin sa chapter 7. And the Egyptian shall know that I am the Lord when I stretch forth my hand upon Egypt and bring out the children of Israel from among them. Alam po niyo mga kapatid, ilan po bang plague ang inabot ng Egypt bago po niya payagan na umalis ang bansang Israel sa Egypto? Ilang plague po? There are 10 plagues. Pero yung pong 10 salot na ito ay kumakatawan sa 10 Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga Ehipto. Gustong ipakita ng Panginoon sa bansang Ehipto, all of the gods that you are worshiping, compare unto me, I am mightier than them. Kaya ginamit po ng Panginoon yung sinasamba nilang Diyos-Diyosan para ipakita ng Diyos na mas makapangyarihan siya kaysa sa sino mang Diyos na sinasamba ng bansang Ehipto. At yun ang naging dahilan kung bakit paparusahan sila ng Panginoon. Yung Diyos-Diyosan na sinasabi niyong sinasamba niyo, yan din ang gagamitin ko para parusahan kayo. Hindi kayo kayang iligtas ng mga Diyos-Diyosan na yan. They have no power against me. Okay? Kaya kahit na po yung anak ni Paraon, pinatay ng Panginoon. Why? Because sumasamba po talaga sila sa anak ng Paraon na kanilang Diyos. Read your history. Okay? At makikita po nyo na isa po sa mga sinasamba ng mga Egyptian is their sons. Their firstborn sons. Kaya bago po palayain ng Panginoon ng bansang Israel, kapag wala pong nakitang dugo ng kordero, ng tupa doon sa hamba ng kanilang pintuan, sabi po ng Biblia, lalampasan po ito ng anghel ng Diyos. Pagka merong dugo, lalampasan siya. Pagka wala, ang sino mang walang dugo doon sa pintuan ng kanilang hamba, kahit Israelita pa siya, ang sabi po ng scripture, mamamatay ang panganay niyang anak o panganay ng kanyang hayupan. Pero dahil sinunod po ng bansang Israel ang inutos ng Panginoon, nagpahid po sila ng dugo sa hamba ng kanilang pintuan. Pag dumaan yung anghel na mamumuksa, pag nakita nila yung dugo doon sa hamba, nilalagpasan sila. Kaya ang tawag po din is Passover. Okay? Araw ng Pasko, lalampasan sila ng anghel na mamumuksa, walang mamamatay na panganay na anak na lalaki o kanilang hayupan. Pero sa bansang Ehipto, lahat ay nag-iiyakan dahil ang kanilang panganay na anak na kinikilala nilang Diyos ay nangamatay. Hanggang sa mapilitan na si Paraon, pati na ang bansang Ehipto, na ipagtabuyan, hindi na sila pinipigilan, pinagtabuyan na nila ang bansang Israel. Mamamatay kami hanggat narito kayo. Kaya pinagtabuyan na nila ang bansang Israel. Okay? Verse 8. And Moses and Aaron did as the Lord commanded them, so they did. And Moses was 80 years old, 80, and Aaron 80 and 3 years, 83. Si Aaron, mas matanda po si Aaron kay Moses. Meron pa siyang isang kapatid, si Miriam. Mas matanda rin yun kay Moses. Bunsong kapatid si Moses. Okay? Ang magkakasunod, Aaron, Miriam, and Moses. Ito nyo, mag-isa pagpili ng Panginoon, hindi si Aaron. Dapat siya ang pinili ng Panginoon. Bakit yung bunso ang pinili?
Kasi yun ang gusto ng Panginoon. Mahabag siya sa gusto niyang kahabagan, maawa siya sa gusto niyang kaawaan. At gagawin niyo yun kung kailan niyo gusto. Hindi kung kailan mo gusto. Siya ang masusunod. Prerogative yun ng Diyos. Okay? Katulad ng damit na suot mo yan. Ngayon, prerogative mo yan. Okay? Ikaw ang namili niyan. Itong kulay ang gusto ko. Itong polong susuot ko na to. That is your prerogative. Kung ikaw may prerogative sa pamimili, ang Diyos din may prerogative. Okay? Kung ikaw may free will dahil nilikha ka ayon sa larawan at imahe ng Diyos, yung lumikha sa'yo, may free will din yun. Dahil ang lumikha sa'yo may free will, kaya may free will ka rin. Dahil ikaw ay nilikha ayon sa kanyang larawan at wangis. You see? You see the connection? Pagka wala kang free will, ibig sabihin ng Diyos na lumikha sa'yo, wala rin free will. Diba? Wala rin siyang kalayaang pumili. Pero alam po natin na magagawa ng Diyos ang bagay na gustong gawin niya. At lahat ng bagay na ginawa niya o pinili niya ay matutupad. Wala pong taong maaring makahadlang nun. Okay? Wala pong sino mang makapangyarihan sa mundong ito na maaring makahadlang doon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Verse 8, And the Lord spake unto Moses and unto Aaron, saying, When Pharaoh shall speak unto you, saying, Shew a miracle for you, then thou shalt say unto Aaron, ilagay mo ang tungkod na ibinigay ko sa iyo at ito'y magiging ahas. So supposed to be, maniwala na doon si Pharaoh, di ba? Biro mo yung tungkod ni Moses, nung inilagay niya, naging ahas. Pero ano pong ginawa ng mga magician ni Pharaoh? Ibinaba din nila yung kanilang tungkod. At naging ahas din. O, kita mo? Yung palang Diyos mo, Moses, katulad lang ng kapangyarihan ng mga magician niya. Pero ano pong pagkakaiba, mga kapatid? Kinain po nung tungkod ni Moses na naging ahas, yung mga ahas na tungkod ng kanyang mga salamangkero. So this proven na kaya pong lamunin ng kapangyarihan ng Diyos ang kapangyarihan ng mga salamangkero na kinikilala ni Pharaoh. Pero ano pong nangyari, mga kapatid? Dahil po sa pangyayaring yan, nagmatigas ang puso ni Paraon. Sabi po ng verse 11, Then Pharaoh also called, verse 12, For they cast down every man his rod, and they become serpent. But Aaron's rods swallowed up their rods, and he, dahil po doon sa pangyayari na yon, nung ilagay po ng mga salamangkero yung tungkod na naging ahas din katulad ng tungkod ni Moses, ang sabi po ng Biblia, Pharaoh hardened not unto them, Pharaoh did not hearken, hindi siya nakinig kay Moses as the Lord has said. Katulad ng sinabi ng Panginoon. Okay? Alam ng Panginoon na pag magmamatigas ang puso ni Paraon, kahit na nakita na niya ang himala ng Panginoon. So dito pa lang po, mga kapatid, dito pa lang sa insidenteng ito, pinatigas ng Panginoon ang kanyang puso. Hindi po bago palikhain ng sanlibutan. Doon pa lang nangyayari yung pagpapatigas ng puso. Matanda na si Paraon. Okay? Hindi bago pa likhain ng sanlibutan. Pinatigas ng Panginoon dahil sa... Ano pong dahilan? Bakit pinatigas po ng Panginoon? Dahil sa hindi siya nakinig sa kanila. So yun po ang reason. Magmamatigas ang puso ng tao kapag hindi ka nakinig. So may condition pa pala, mga kapatid, para maging matigas ang puso mo sa salita ng Panginoon, kapag hindi ka nakinig o sumunod sa sinasabi ng Panginoon, katulad ng ginawa ni Paraon. Okay? Verse 14, And the Lord said unto Moses, Pharaoh's heart is hardened. Notice the word. Hindi sinabi ng Diyos na pinatigas ko ang puso ni Paraon, kundi ang puso ni Paraon ay nagmamatigas. So hindi inako ng Panginoon
Na kaya ganyan si Pharaoh kasi pinatigas ko ang puso niya. No? Ang sabi ng Panginoon, Pharaoh's heart is hardened. Okay? So ano pong dahilan? He refuses, tumanggi si Paraon sa kagustuhan ng Panginoon na palayain ang bansang Israel. Kaya siya nagmatigas. Kaya kahit pa mga kapatid, magpasya ang tao na tanggihan o tanggapin ang kalooban ng Diyos, hindi mo pa rin maaalis ang sovereignty ng Diyos. Huwag mong sabihin na hindi na sovereign ng Diyos dahil may kalayaan ng taong pumili na tumanggap at sumunod. God will still be sovereign. Kahit na may kalayaan ng tao. So hindi po katulad ng paniniwala ng iba na kapag ang tao ay nagpasya kung tatanggapin niya o tatanggihan ang kalooban ng Diyos, hindi na siya sovereign. Dahil sa ang tao daw ang nagpasya. Hindi po. Kahit may free will ka, makapangyarihan pa rin ang Diyos. Tanggihan mo man to o hindi, makapangyarihan. Hindi po magbabago ang kapangyarihan ng Diyos. Kayo pong mga ama, kayo pong mga magulang, hindi naman po kayo laging sinusunod ng inyong mga anak, di ba? Pag sinabi mo bang, magdamag na siyang nagte-text, o tigilan mo na yan, susunod ba sa yan? Hindi yan sumusunod sa iyo, di ba? Kung hindi yan sumunod sa iyo, tinanggihan niya yung utos mo, ibig bang sabihin nun, hindi ka na tatay? Hindi ka na magulang? Magulang ka pa rin. Sundin ka man o hindi ng mga anak mo, hindi magbabago na magulang ka pa rin. Okay? Sa Bible po, pagka sinabi po ang sovereignty ng Diyos, dahil siya po ay shepherd, dahil siya po ay father, dahil siya po ay master. Pero hindi po lahat ng sinasabi ng master, father, or shepherd, ginagawa ng mga nasasakupan niya. Pero hindi po nangangahulugan na kapag kasinuway po yan ng mga nasasakupan niya, hindi na siya sovereign. Mananatili po ang kanyang sovereignty kahit na hindi siya sundin ng mga nasasakupan niya. Hindi po nagbabago ang pagiging father, shepherd, master ng Panginoon. Just because yung nasasakupan niya ay hindi po sumusunod. Okay? Hindi po ganun. Kasi ang definition po ng ilan sa sovereignty is that lahat na lang ng bagay na gagawin mo, mabuti man o masama, ang Diyos ang nagtakda. Ibig sabihin, kaya ka nakaupo dyan ngayon, yan ang damit na sinuot mo, dahil itinakda na yan ng Diyos, na yan ang damit na susuot mo, at dyan ka uupo. Lahat na lang, ginawa ng Diyos. Lahat ng pagpapasyang nasa isip mo na gagawin mo. Kasi everyday nagpapasya tayo, di ba? Nagpapasya tayo kung anong uulamin natin ngayon. Napakahirap niyan. Araw-araw na lang, yan ang problema ko. Anong ulam namin? Tapos pag iniluto mo, hindi naman kakainin. Ang hirap mag-isip. Kakaisip mo para ihanda sila, hindi mo maalaman, tapos hindi kakainin. Pero nasisiyahan po ako, mga kapatid, na gano'n na lang ang problema ko. Mas mahirap na problema yung wala kang pambili ng ulam. Mamoblema ka na kung anong bibilin mong ulam kaysa dun sa mamoblema ka kung anong pambili mo. Kaya nasisiyahan na rin po ako. Yun na lang ang problema ko. Ang problema ko na lang, anong uulamin namin bukas, hindi yung ano ang pambili namin ng ulam bukas. Mas mahirap na problema yun. Okay? So araw-araw nagpapasya tayo, right? Pero sa araw-araw na pagpapasya natin, hindi po nangangahulugan dyan, mga kapatid, na every minute detail na lang ang Diyos ang nagpasya. Magiging sovereign pa rin po ang hari, kahit hindi niya nakikita ang nasasakupan niya. Well, to God, nakikita niya lahat. Pero ang hari, sovereign pa rin siya kahit hindi niya nakikita ang ginagawa ng mga nasasakupan niya. It's still sovereign. Kasi mga kapatid, pag pinaniwalaan natin, pakinggan po niyo ako. Pag pinaniwalaan po natin na lahat na lang bagay ay tinakda ng Diyos, ultimo kasalanan mo, ang Diyos ang nagtakda. Na kaya mo ginawa ang pagkakasala na yan, kasi itinakda na yan ng Diyos na gawin mo. Ano po ang lalabas sa Diyos? He will be the author of sin. Matatanggap mo ba na ang Diyos na banal, na ang Diyos na makatwiran, ay hinayaan kang magkasala
dahil itinakda niya sa'yo na gawin mo yan. Wala kang magagawa. Ultimately, dahil itinakda mo yan, it will going to happen. Kaya yung adultery na ginawa mo, kalooban yan ng Diyos. Ang Diyos na nagtakda niyan, wala ka. Kaya sasabihin ng tao, ginawa mo kung ganito. Bakit ko ginawa yan? Kasi ganito mo ako ginawa. So, He will be the author of sin. Ito po ba yung Diyos na sinasabi ng Biblia? Ito po ba yung Diyos na ipinahayag ng salita ng Diyos? No. He gives you a free will. Pag pinili mo siya, you will have eternal life. Kapag tinanggihan mo siya, you will be damned to hell. Hindi kanya papurusahan dahil hindi kanya pinili. Hindi yun ang dahilan. Mga kapatid, yung pong pagmamatigas ng puso ni Paraon ay patuloy pong nangyayari sa ating pong panahon. Bakit? Tingnan po niyo. Sa 2 Thessalonica, chapter 2, verse 9 to 11, ganito po ang mangyayari. Pagdating po ng taong makasalanan o ng Antichrist, sabi po ng Biblia, bago po dumating ang Antichrist, ang pagdating ng taong makasalanan ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at may tanda at mga mapanglinglang na kababalaghan. So kaya ka maniniwala dahil gumagawa siya ng himala. Kaya wag po kayong maniniwala dahil gumagawa lang ng himala sa Diyos na. Kasi pagdating po ng panahon, si Satanas gagawa po siya ng iba't ibang himala. Kaya kahit na yung pong mga pinili ay halos na maniwala sa kanila. Verse 10, at may lahat ng pandarayang kasamaan para sa mga napapahamak sapagkat napahamak sila, ano pong dahilan? Sapagkat may condition po. Ano po ang condition? Sapagkat tumanggi silang ibigin ang katotohanan upang sila'y maligtas. So ano yung condition para maligtas sila? Sabi po ng Biblia, tumanggi sila. Okay? Naibigin ang katotohanan. At dahil dito, sabi ng Panginoon, pinadalhan sila ng Diyos. Ng ano? Pinaldahan sila ng Diyos ng makapangyarihang pagkalinlang upang maniwala sila sa kasinungalingan. This is the most scariest for me sa passage ng Scripture. Nahayaan ka ng Diyos na maniwala sa kasinungalingan dahil tinanggihan mo ang katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. Pagpalain po tayo ng Panginoon. The chasm, how high the mountain, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ
nailagak po namin ang aming buong pagtitiwala sa kamatayan at muling pagkabuhay ng aming Panginoon para sa aming kaligtasan. Tunay na sinabi po ninyo sa inyong salita na sa sino ng langit ay walang sukat na ikaliligtas maliban sa pangalan ng aming Panginoon. Ang pananampalataya lamang sa Kanya at hindi sa anumang pong bagay na aming pong gagawin o magagawa ang siyang magiging dahilan kung bakit kami magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amang Diyos, dinadalangin po namin sa inyo ang lahat ng mga kapatiran namin na mayroon pong suliranin, kabigatan sa buhay. Kami po yung nagtitiwala na kaya rin po ninyong tagpuin ang mga bagay na ito. Dalangin din po namin ang mayroon pong karamdaman na kayo po ang siyang magpagaling, Panginoon, sa namang uri ng kasakitan na kanila pong nararanasan. Dalangin din po namin, Panginoon, na masumpungan po namin ang iyong kahabagan sa pamamagitan ng pananampalataya sa katotohanan ng inyong pong salita. Ang biyaya ng Panginoon, ang kanyang pag-ibig, ang patuloy na mag-ingat sa bawat sa atin. Pagpalain tayo na makapangyarihang Diyos. Sa Kanya ang lahat ng kapurihan at karangalan, ngayon at magpakailanman. Amen.